Kung sa Davao City mga kababayan ay sinasalot nito si General Torre ang pamilya ni VP Sara, ay dito naman sa Kongreso ay sinasalot si Sara ni General Estela. Boom! Magkamukha ba mga kababayan? Si General Estela Kimbo. Ito ang mga nangsasalot mga kababayan sa mga panahong ito. Ang pinagbiyak na bunga na version ni Diwata mga kababayan. Actually, triplets po sila. Yan po mga kababayan Sa tatlo, si Diwata lang ang mabait mga kababayan at ewan lang natin kung mabait ba, pero at least hindi nang sasalot, di ba? Naghahanap buhay ng maayos. Pero ang dalawang ito mga kababayan, si General Torre at si General Estela, ay ginagamit ang kapangyarihan para mangharas ng kapwa. At kung inyong titingnan mga kababayan, magkakamukha nga sila. Actually mga kababayan, interchangeable itong mga mukha nila mga kababayan Kahit pa ipagpapalit-palit mo ng damit, hindi mo talaga makikilala. Akala mo, lahat sila si Diwata. Anyway mga kababayan, iyak-iyak po pala ito si Estela Kimbo mga kababayan sa Kongreso. Nagdadrama mga kababayan at ang sabi niya na nasaktan daw siya. Dahil after daw nung nung nagdrama-drama siya na sa Kongreso na 11 days sa confidential fund, yung tingala pa ito si General Estela mga kababayan. Ang sabi niya, nagbago daw ang buhay niya. Nagbago? For good or for bad? Pagkaalam namin, tiba-tiba ka raw, Estela Kimbo, pagkatapos mong gawin yon dahil alam na natin Liberal Party ito Hindi ito maka-Marcos mga kababayan, hindi ito maka-administrasyon. Kaya nung ginawa niya iyon, siniraan niya si Sara, nagpagamit siya sa mga tambalos-los dyan sa Kongreso, ay tiba-tiba siya dahil si Lutang ang kinampanya nito Tingnan niyo, Teacher Estela Kimbo pa. Sa kanyang Twitter account mga kababayan, this is to express, sabi niya sa Pasig ito last night to express my unconditional support to VP Lutang Robredo. Yan po si Estela Kimbo mga kababayan. After manalo ni PBBM, biglang lipat, doon naman isip-sip, sumipsip na sumipsip kay PBBM. At yun nga, matapos silang gawin ang demolition job ni Sara, nagbago na daw ang buhay niya. Iyak-iyak siya mga kababayan. Tingnan po natin Office of the Vice President. Kanina po nabanggit ang pangalan ko. Kasama ni Anong pangalan mo? General Torre? Diwata? Kahit alin. Tama. Nung meron pong nagtanong kung bakit may 125 million para sa fourth quarter taong 2023 na hindi po ginamit ng ating pangalawang Pangulo, nabanggit ang pangalan ko. I believe ang sinabi po ni Madam Vice President is that ilang may lumalabas na po na pattern simula nung araw na nagsagutan po kami sa plenaryo na lumabas po na 11 days lamang. Yan all the drama. Di ba nagtataka tayo mga kababayan? Bakit of all the congressmen na maraming kakampi si Sara, pinili talaga ng mga kongresista mga kababayan dahil wala pong control si Sara dyan Basta kung sino ang nasa majority mga kababayan, siya ang i-appoint dyan. Si Kimbo talaga ang pina-appoint na bata yan ni Lutang Anti-Duterte yan mga kababayan. Sabi unit team na daw. Tapos pala, nakipag-connivance na pala dito sa makakaliwang grupo. Drama mga kababayan, talagang nagpakuha sa camera tumingala pa. Focus on me. Tapos parang, sa pool ako. Tapos 11 days. Boom! Bulaga sa media mga kababayan. Yan talaga ang kanila ginamit hanggang ngayon. Wala na confidential pa si Sara. Yun pa rin ang ginamit. Ang period na kung saan drama-drama ang pondo Diwata 125 million. I just want to state for the record that was iyak-iyak na si Diwata. Planned action on my part. That was the most difficult moment. Pagkaalam namin, ayan ang turning moment mo. Dahil after mga kababayan, ginawa nila iyon, tiba-tiba na sila mga kababayan. Buhos, biyaya, galing kay Tamba. Dapat wala itong biyaya sa Kongreso dahil si Lutang Robredo ang binoto nito. Diba? Joint forces. As if, dito, as if magkalaban do sila mga kababayan pero nagsabuatan pala para i-demolish si VP Sara. In my 5 years in Congress, tinanong ako ng isang tanong, I just had to say the truth. Nakabase sa liquidation report. Kaya naman pala mga kababayan,
hindi nila sinasagot ng mabuti. At tamang sagot mga kababayan is, it's not for you to say that it's illegal. Dahil ang mga bagay na ito andun na sa COA. Antayin natin ang resulta ng COA, which is kaduda-duda rin mga kababayan, pilit nilang pinapatagal at hindi binibigyan ng resolusyon para magagamit pa rin na issue hanggang ngayon. Dahil kung mayroon talaga nakita dyan sa COA, matagal na yung inilabas na, mali ang ginawa ni Sara. Walang nakita mga kababayan. Pinatagal ng COA na i-release na na walang anomalya dyan para magamit. Kasabwat din. At kitang-kita nyo naman, doon po sa nakakita na po ng kitang-kita namin. Kitang-kita notice namin. of disallowance na Notice of disallowance na andun din sa COA mga kababayan. Yan ang ginagamit din ng mga mga makakaliwang grupo ngayon. Sabi, illegal. Notice of disallowance. Makikita niyo sa media mga kababayan. Which is, talagang nangyayari yan. At mayroong proseso po dyan mga kababayan na ina-undergo na ngayon. Mayroon naman talagang notice of disallowance. Pero kapag mapoprovide mo yan ng sapat na dokumento, okay. Hindi po yan ibig sabihin illegal na. Eto na. Tingnan nyo sa mga balita, notice of disallowance. ginamit po siya from December 21 to 31 at pagbilangin po natin ang mga araw na yan mula 21 hanggang 31 ay indeed 11 days. So, at saka hindi nila sinasabi mga kababayan, 11 days na disburse. Hindi naman ibig sabihin na inubos yan 11 days. Na-disburse na sa pagbibigyan lahat. Tapos ang pinaglalagyan pa niyan dati mga kababayan dahil na-release yan bago magtapos ang taon. Nakaset na mga kababayan ang mga paglalagyan. Meron na nga ng mga programa na sa tingin natin inutang. Back pay na lang yan. Yan ang hindi nila sinasabi talaga mga kababayan dahil gusto nilang intrigahin. Iyak-iyak ngayon mga kababayan dahil bago na ang buhay niya dahil nabash daw siya. Nabash? Wala kang pakialam sa bash dahil sira ka naman dati pa lang. Ito ang literal na Trojan horse mga kababayan. Not to mention ang itsura pero Trojan horse ang ginawa niya. yun lang po. I just want to state that on record that on my Wala kaming pake. part, simula nung moment na yon Huwag ka nang magkunwari. ay naging napakahirap Napakahirap. ng buhay ko. Napakasarap. Balita namin, tiba-tiba daw kayo kay Tambaloslos. Pati itong mga makakaliwang grupo mga kababayan, binigyan ng mga projects. Budget. Buhos biyaya. No rational human being. Siya na mismo ang nasabi, no rational na human being. Pero ginawa mo pa rin. So, hindi ka talaga rational na human being. Kung human being ka, o Trojan horse ka. Would ever Literal na Trojan horse. want to plan her life that way. So, Ito na mismo nagsabi, walang rational na human being. Hindi ka rational. Dahil ginawa mo pa rin. there's absolutely no way that can be planned on my part. Just for the Kwento mo sa Trojan horse. Manalamin ka, Kimbo. record. And so with that, I move on to the second round. Ito talaga mga ongas na tumakaba. Mahilig mag-drama, no? Hilig talaga mag-drama-drama, Diba, nagdrama siya dyan. Dati sa kongreso, nagdrama din siya. Patingala-tingala siya, OA. Hindi ka papasa sa acting. Ano masasabi nyo dito mga kababayan sa pagdadrama nitong si General Torre / Diwata na si General Estela Kim Boloslos mga kababayan? Post your comments below.